sa mga tinawag at minahal ng Diyos who under preserve. Greetings to you, mga kapatid, sa umaga ganito. Again, ating pagpatuloy ang ating pag-aaral sa Book of 1 John. Please, makibukas po kayo sa akin sa 1 John chapter 2, verse 12 hanggang verse 17. Verse 12 hanggang verse 17. Katulad ng ating patunghayan sa Book of 1 John, while the Gospel of John, alam naman po natin, ang disenyo po nito is to produce faith so that we might have life. Ano po yung purpose po ng John, the Gospel. However, the first epistle of John ay dito naman as we discussing about the nature of that life, kung saan ay ito yung sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo ay inilatag ng Diyos ang isang klase ng pamumuhay bilang Kristiyano. That's why the very purpose of this 1 John ay una is to our joy may be full. Ating kagalakan ay mapunan at mapuno. Ayon sa 1 John chapter 1 verse 4. Ito yung sa isang kadahilanan kung bakit sinulat ang epistles pong ito. At pangalawa, that you may not sin. Para hindi daw tayo magkasala while nagkakasala naman po tayo. Pero ibig lang sabihin po nito, that we may not sin willfully or gagawin po natin maging habit bilang mga Kristiyano. Kasi pagkaalam, pagkamat sila po ay justified, pinatawad na, so still they have the right or maaaring makakagawa pa rin sila ng kasalanan. Even kahit paulit-ulit ay akala nila justified po yun. And pangatlo, that you may know that we have eternal life. Yan po yung climax ng Christian po ito. Ito yung pinaka-key word na dapat maintindihan po natin. And the rest, the last is that we may continue to believe the name of the Son of God. Ito yung dakilang kadahilanan kung bakit sinulat ni John. Bagamat there are many positive na nakita po natin, yet there's also negative. Also it means a warning para sa ating mga Christian. So as we look in our verse, so let us pray. Salamat Lord sa umaga pong ito. Dalang po namin nawa na sumagana ang aming kaluluwa, spirito sa pamahayagan ng iyong dakilang salita. Pagpalaan po ninyo ang aming mga pangunawa sa mga nakikinig sa aming live, sa mga wala pa kay Kristo, ay maintindihan po nila o Diyos ang mga bagay ito. At salamat din sa pagkakas. Sa mga kapatid na nandito rin, pagpalaan mo rin po ang kanilang understanding, especially sa salita mo, saan ay magiging katibayan o magpapatibay sa aming mga pananampalataya. Salamat sa oras nito, ito ang dalayan sa pangalan ng Jesus. Amen. Now, in the whole chapter 2 ng 1 John, there are many evidences as we have a fellowship. Natungayan na po natin po yun, kung bakit sinasabi ni John sa atin that
they are also having fellowship with God. So, gusto niya rin iparating ang mga bagay din ito bilang mga mananampalataya, especially sa ating kapanahunan. Kaya makikita po natin na yung pakikipagniig natin sa Diyos, hindi lamang po yung sasabihin natin, we are fellowshipping with God kapag nandito kami sa loob ng simbahan. That's enough. Ayan po yung pagkakaintindi po natin. Because yung binuksan ni John, na sila mismo ay nakilala nila ang Diyos, ang Panginoong na tagapagligtas, and then they have fellowship, it's other. Sa mahabang panahon, ay nakita po natin paano nakasama sila ng ating Panginoon. But there are evidence kung paano makakamtan natin ang pagkipag-fellowship sa Diyos. Una, there are 4 things or evidences na makikita po natin po dito. Right? So, fellowship means it is the evidence of obedience. Kaya walang fellowship kung walang sumusunod. Di ba? Kahit sa mga gathering, kapag walang sumusunod, hindi natin matatawag na fellowship of obedience. Kaya kapag wala po yun, ay hindi matatawag na fellowship po yun. And also, pangalawa, it is also evidenced by imitation. Kaya may fellowship. At least, kung ano yung nakita, ano yung batas na sinabi, we have to imitate para yung fellowship na yun ay mananatili because we are following the orders. Kapag wala po yun, hindi natin masasabing fellowship o magiging samahan po yun. There's no imitation from the truth. And third, it is evidence by love. Okay? Yung pinakasentro ng fellowship at merong pagmamahal, especially pagmamahal ng Diyos. Kaya nga nagsasalo-salo tayo because we are yung pinapractice po natin, ninanamnam po natin yung pagmamahal ng Diyos. Kaya ang panawagan po niya, that's what we are called to be loved. So that's fellowship. And also evidence by separation. Right? There is a separation. Ibig sabihin, do not fellowship with the world. Okay? Just the fellowship to the love of God. Okay? So, yan po yung makikita po natin sa kabuuan ng chapter 2 ng First John. Now, in our verse na ating binasa, gusto ko lang iparating sa inyo that there are 6 statements kung saan ay inayos po ito. They are arranged in 2 series of 3. Ibig lang sabihin, hinati-hati ito ng tagalawa. Kaya sa pagbabasa po natin. And then by 2s, there are 3 na binanggit po doon. Kaya paulit-ulit na sabi ng iba, bakit paulit-ulit yung sinasabi ni John regarding this kind of group. Kaya kung alam po natin ang tinatawag na verb tense, sometimes yung mga ibang tawag nito, mga preacher ay binago din nila because si John, kaya niya binanggit po ito just to establish one thing. Sa ating pag-aaral, makikita po natin po dito. That's why this verse 12 hanggang 14, it contains 2 series of 3. Tatlo ito. Dinabay po natin sa tatlo at merong 2 statement na nandito. From verse 12 to verse 14, I write to you, little children, I write unto you, fathers, I write unto you, young men, little children, fathers, and young men. Right, so, ganun nga. Sometimes, trying na to explain, pero kay John, okay, kaya niya inulit po ito
dahil meron siyang gustong iparating, especially sa kanyang pambungan, kung bakit sinabi po niya this group of people ay my little children. What's the meaning of little children? Sa Greek word ay teknion, teknon, or sa ibang words ay endearment. So, biglang sabihin, pinapapakita lang po dito sa mga ina-address po niya as little children, yung kanyang pagmamahal sa mga Kristiyano. Kaya, ibig lang sabihin po nito, pagmamahal, teknion, it is a term of endearment para lang i-address mga taong to. It means they are the part of the family of God. Okay? At hindi lamang po yun, it express also fellowship with the Father. Okay? Why? Bakit nagkaroon ng fellowship sa mga taong ito? Bakit nagkaroon ng ugnayan sa Diyos? Because they are forgiven. Their sins are forgiven. Right? Lahat po tayo, it means kasama po tayo dito. We are the part of the family of God because we are forgiven. And another Greek word na makikita po natin, inulit-ulit ni John in verse 13 ng 2 John, ay ang ibig sabihin po sa Greek word ay paidon. Paidon. So it means, yung little children, it means young child, infant, just the term. Para makita po lang natin kung bakit in-address po yun. Bakit ganun ang kanyang pagka-address para sa mga tao na kanyang sinulatan. So, ano ang ibig sabihin nun? It just emphasize the idea of subordination to someone above. Pinapakita na sila talaga ay sumusunod. Right? So, in order to reinforce his message to his little children, ibig lang sabihin, ang sinasabi ni John as he appealed to their spiritual kinship in the Lord. Ibig lang sabihin, ito yung mga anak niya sa pananampalataya. Anak niya ito para sa mga Panginoon. So imagine, makikita po natin yung pagmamahal niya. That's why Spurgeon, sabi niya, the first letter of John, it is, kumbaga sa ay nabudburan ng pabango. Okay, ibig sabihin, yung mga sinasabi po dito ay merong pabango na kung saan ay inahanap, ginugusto ng mga tao na ay maamoy nila yung pabango nito. So, ibig lang sabihin, it was perfume, yung pagmamahal ni John sa mga tao. Yun po kanyang mga address para sa kanila. No? Now, in this statement, anim na kasabihan na sinabi po ni John, makikita po natin po doon the word because. No? Tignan po natin kung ano po ang ibig sabihin po nito why John in his statement kung saan ay sinabi niya yung mga kadahilanan. That's why he write them. Sinulatan niya po ito. So, makikita po natin that this letter of John regarding sa mga taong kung ito which kung saan they are common believers. And these believers have a particular experience. Maaaring naranasan nila po ito. So, makikita po natin that there are two general experience in this passage. Ano yung una? Una, of course, the
receive the forgiveness of sin. Napatawad po sila sa kanilang mga kasalanan. Okay? That's why our gospel message is about the proclamation of the forgiveness of sin through Jesus Christ. Through Jesus Christ. The Lord Jesus Christ. That's why kapag ang isang tao nakarinig ng ganitong gospel at siya po ay naniwala, the moment na siya po ay naniwala, he received the forgiveness of sins. Sins are forgiven. Especially kapag talagang itinangi ang kaluluwa kong yan at pinili ang kaluluwa kong yan at nakarinig ng gospel, automatic po yan na ang kanyang kasalanan ay kanyang nagpapatawad. Okay? So, from that moment, ibig sabihin, ang isang mananampalataya ay meron na siyang blessed experience. Bagamat hindi mo naramdaman na ikaw ay pinatawad, pero through the declaration of the Word of God, which ating sinasampalatayanan, ay yun yung unang-unang blessings na makukuha ng isang makasalanan, right? Forgiveness of sin. So, that's the freedom na ating makuha. Hindi lamang pinatawad ang iyong mga kasalanan, kundi kasama na po dito from the guilt of sin, from the power of sin. Why? Because the Apostle John, sa kanyang statement, sa kanyang earlier statement, why? Because it was the Calvary where the Lord Jesus Christ cleansed us from all sin. Okay? Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ay tayo ay nalinis ng kasalanan. That's why there is no other way that a guilty sinner's sin can be blotted out. Wala po pwedeng kadahilanan na mapatawad ang kasalanan mo, kundi yung pamamagitan lamang ang kamatayan po ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi po pwedeng makukuha po ito sa mga words, paulit-ulit na sinasabi po natin, kundi sa pamamagitan lamang po sa kamatayan po ni Kristo para sa atin. That's why in our hymnal song, sinners drowned beneath the flood, those all the guilty sins, stains. Kaya yun po yung kanta na ating pinakanta. So, again, take note that our sins are forgiven for His name's sake. Bakit pinagdidildilan ni John ang mga bagay kong ito? Because they know, they experience, alam nila na ang tanging si Kristo lamang ang makakapawi ng ating kasalanan. Kaparusahan ng kasalanan, the guilt of sin, and the power of sins. That's why believers, we can approach to Holy God, we can depend on Him through Christ. Okay? Sa ating kalalagayan sa harapan ng Diyos, yun po yung ating natamo because of Christ and our standing in God through Christ. So you can now approach to God. Tandaan po natin, it is not our righteousness, but His. Diba? Kaya malaya ka na at makakatayo ka na sa Diyos. Kaya our prayer, we can seek God. Okay? For His name's sake, Christ. Diba? Now,
tingnan po natin sa ating text. That's why in second general experience that John says sa kanyang mga sinulatan, it was addressed to those knowing the Father. Okay? Kasi dinivide niya po ito eh. Hindi niya dinaan na lahat po tayo, in particular, hindi niya binanggit po doon, kundi dinivide niya. That's why yung kanyang statement ay nagkahati-hati ng 3 by 2s. Sa kanyang sinasabi po dito, to those have experience. Ibig sabihin, those know the Father. Right? It doesn't mean na itong mga taong ito, they know everything about God. Kundi speak about having known in the fullest sense the experience of His forgiveness, His cleansing, and His love. Yun po yung gustong sabihin ni John po para sa atin o para sa mga to those who are called fathers. Ang ibig na sabihin, yung mga young men, after young men, may mga sumunod pa. No? So it means, ito yung pinapatungkulan ni John kung saan nakaranas na ng mga kapatawaran at paglilinis at pagmamahal po ng Diyos. That's why John spoke to groups in particular. Una, he speak to fathers. Why? Anong reason? Kung bakit sinulatan niya po ito as a whole, there are many reasons kung bakit niya sinabi po ito. Of course, these men, maybe they are mature or mature in life. Kaya ang address po ni John sa grupong ito, of course, beyond young men, ay maaaring ito yung mga Kristiyano sa loob ng simbahan na sila ay even they are the leader or elder of the church or even they are the head of the family. Maaaring ito yung pinapatungkulan ni John. Why? Because he says that you have known from the beginning. Ibig sabihin, ito yung mga naunang Kristiyano bago bagyang men. So, ito yung mga tao kung saan ay sila yung mga nauna. Mamaya tatalakayin po natin, those you are young men. Bakit pinatungkulan po dito na si John, sinabihan niya yung mga young men, you are overcomers. Bakit kayo ang pinapatungkulan po dito? No? So, ibig lang sabihin, ang mga taong ito, maybe they are the heads of the church or in a family. Okay? Why? Because sabi po niya dito, from the beginning. From the beginnings. Of course, speak about the Lord Jesus Christ. So it means these mature Christians were well acquainted with the principles, doctrine, duties of Christianity. Ito yung mga fathers na tinatawag ni John sa loob ng simbahan. So it means itong mga taong to, matagal na sa loob ng simbahan, they well acquainted with the doctrines and concerning the Son of God. Marami na silang nalalaman, bagamat they are not fully known about God, pero marami na silang naranasan. So it means these fathers still continue na marami pang dapat malaman. Kulang yung ating panahon para lubusan natin makilala ang Diyos. Di ba? Kahit sabi mo, abutin ka pa at yung baba mo ay sumasayad na sa lupa, still, hindi mo pa rin makunting ang tama o kalooban ng Diyos. Right? So, dito makikita po natin na John addressed this group of people. They are aged Christian, they are established Christian, right? And
called on them to maintain the true doctrines of the gospel against the dangerous errors that were prevalent at this time. Kaya nag-divide po niya. Alam niya kung sino yung mga tao ko na maasahan po natin sa loob ng simbahan. Right? Maliban na lang kung ang taong yan sa tagal-tagal ng loob ng simbahan ay natuto po siya. Pagamat kasama mo po siya Sunday by Sunday, siguro naman, may mga natutunan po yan at talagang lumago sa mga tao. Now, again, pangatlo, ang sabi po ni John, I write unto you young men. Sino ito yung mga young men kung ito? Makikita po natin, ang mga young men, they are zealous. Talagang totoo. Kahit sabihin mo, mali ang kanilang napuntaan, but still, doon pa rin yung kanilang seriousness. Di ba? Kahit kayo na nandito, nakikita yung mga pagiging seryoso ninyo. Kahit mali ang napuntaan ng simbahan, makikita din natin yung kanilang pagiging seryoso. At yung kadahilanan po nito. Okay? Nakikita namin, kayo yung mga young men, that your labor tirelessly to the glory of our Redeemer. Kaya nga walang kapaguran ang mga young men pong ito. Diba? Imagine from morning to evening, makikita mo na still they are powerful, they are very strong, they are zealous, they are, makikita po natin, kahit saang simbahan na talagang walang kapaguran just to give the glory for their Redeemer. Ito yung mga young men, kaya in-address po ni John ang mga young men po ito because they are energetic. Malalakas po sila in exercising of grace and fervent in their duty. Talagang makikita mo. Sometimes naman, ito yung mga young men ay nagiging kadahilanan din para ang simbahan ay nahati din. Kaya vice versa, makikita po natin. But sa katotohanan, sila po yun. They are energetic. They fully exercise their duty. Pinapakita nila ang kanilang katapangan, kanilang kasipagan in terms of duty. Ibig lang sabihin, these young men are those who are active. Aktibo mga ito, mga intelligent po mga ito. They are diligent. They are industrious. Always abounding in the work of God. Walang kapaguran. Alam mong nagkita kapaguran ng mga young men kong ito. Bakit napanalunan nila ang isang libo? Ito yung kanilang character. They are strong, robust. They are very strong. Able to walk by faith and in the grace that is in Christ. Imagine yung address ni John sa mga young men. Itong mga young men kung ito, they do not need the stuff of the old age. Hindi na nila iniintindi yung mga nakaraang mga matatandang Kristiyano na kailangan pa ng mga stuff para makakilos. But these young men ay hindi na nila kailangan. Hindi na nila kailangan ang anumang kumpas ng kamay, right? Para sila ay kumilos. Para sila po ay magiging masipag. Hindi na nila kailangan ang mga kamay to lead and to teach as children do. Di ba? Ganun po ang pagpapakilala ni John sa mga iyan. Right? Why? You are strong.
Bakit napakalakas ang mga kabataan ko, mga young men? Why? Because the Word of God abided in them. Salita ng Diyos yung pinaka-important isa. The Word. So John addressed them that they overcome the wicked one. Ayan na yung mga fathers, talaga sila na yung mga bato, sila na yung mga sambigan po natin, sila na yung mga natuto na dapat po nating sundan. Pero those young men, they are the soldiers of Christ. Na? Kayo yung palaban. Yung paalala ni John sa atin that Christians must understand na still there are many wicked ones. Marami pa rin mga masama that they are continually warring against souls, especially sa inyo mga young men. Kayo ang mga target ng mga tao dito against the disciples of Christ. Kaya yung young men, yung binigyan ni John, na-presto niya ng hindi naman po yung wicked one, but you are also addressed to become an overcomer, overcome the world. At nasa inyo yung pagkakataon to accomplish these things, mga bagay po ito. Because you are strong, hindi naman po sa physical, hindi strong sa pananampalataya, strong in anything. Kaya yung address po ni John sa mga young men, even fathers, iba. Ibig lang sabihin, yung mga fathers na marami nang naranasan, di sa loob ng simbahan, sila na yung mga pillar of truth. But those young men, sila ang inuutusan at sinasabihan na kayo ang magpapanalo sa loob ng simbahan. Hindi yung ikaw ang kadahilanan kung bakit na hati ang simbahan. Bakit naging malakas? Bakit naging masipag? Bakit naging matapat ang mga young men ito? The same. No? Lahat po tayo, pare-pares lang ang pinagkuhanan. At walang pagkaiba. Saan yun? Sa salita lamang ng Diyos. The same place, that's the word of God. Sa inyo pa yung kasikapan na mag-aral. Yung mga fathers, ayaw niya matuto. Stop na sila doon. Right? Why? Because the Word of God is the weapon. Ito po yung sandata po ninyo to overcome the wicked one and overcome the world. Ito yung espada ninyo, espada ng banal na espiritu, kung saan kaya mong salagin ang lahat ng mga bagay ng mga patibong ng kaaway. Okay? So, ibig sabihin, pinapakita, iisa lang kung ground, their young men and fathers ay ang salita ng Diyos. That's why those on whom the Word of God dwells, kung ang salita ng Diyos ay nananangan sa iyo, nasa iyo, tandaan mo, you are fully furnished for the battles with Satan and in the world. Kaya ikaw ang may kakayanan to battle ng mga away sa sanlibutan. That's why Philippians chapter 4 verse 13, di ba? Number verse.
I can do all things. Ito yung sinabi. No? Saan? Hindi. Kasi ito, ginamit na lahat. Pero hindi nila alam na patungkol ko ito sa mga sundalo ni Kristo. Again, in Ephesians chapter 6, verse 11 to 13, that's why we are commanded to put full the whole armor of God. Para tayo ay makatayo. Kaya nga, tingnan po natin yung nagiging kadahilanan. Hindi yung ikaw ay matalino, maaring ikaw yung nangunguna sa lahat ng mga young men. Pero again, yung pa rin sa salita ng Diyos. How? Paano mo ito paano mo binibilang ang salita ng Diyos. So again, soldiers of Christ. Okay? Soldiers of Christ, arise and put your armor on. Strong in the strength which God supplies through His eternal Son. Strong in the Lord of hosts, in His mighty power, who is in the strength of Jesus Christ, is more than conqueror. Stand then in His great might, with all strength to do. God take to arm you for the fight, the panoply of God, that having all things done, and all your us. That's why, even you are fathers or young men, tanda po natin, we can overcome through Christ alone. Stand. Tayo at us. Diba? Ito yung address ni John sa mga young men. Kung seryoso ka sa pagiging young men mo, of course, you will take stand. Sa bagay, depende po yan sa loob ng simbahan kung paano iti-train ang mga young men po ito. Because sa lalay, sa mga fathers, sa binabanggit ko dito. Kasi ito, mga will experience na rin ito. While you, young men, still, dumadaan pa rin kayo. But still, again, ang address ko ni Chang ay nasa kaalumpay. Right? Now, in verse 15 to 17, there are things na dapat po natin tignan po din. In verse 15 to 17, love not the word, the things that are in the word. Isa rin itong palatandaan na ma-justify mo kung talagang tunay na Kristiyano po ito, even in his age. Kasi alam naman po natin, pag seryosong Kristiyano, kahit young men ka, continuous po yun, dire-diretso po yun. No matter. Di ba? Kaya makikita mo ang pagiging seriousness ng isang Kristiyano. Papatuloy po talaga po siya. Kaya sometimes, natatrap o napupurti yung kanilang pag-move dahil of these things around the world. Malaking laban din po ito o malaking hadlang din po ito. That's why there are many young men also na hindi na nakatawid. Nakilala nila si Christ, ito yung isa, kaya sila nakabog ng ganong one step. Kaya lang, hindi na sila nagpatuloy because of that. Kaya, magasano ay talagang hindi nila may bigay o hindi nila may takwid yung pagmamahal sa mundo ito. That's why, sabi po ng text ko natin, if any man love the world, and love with the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but of the world. The world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God
abideth forever. Right? Ito yung warning po ni John sa atin. Bagamat nag-i-enjoy po tayo sa mga purposes ng 1 John chapter 2, there is conflict, no? Na kakaharapin ng mga Kristiyano. Pero again, succeeding chapter ay mapapanalunan lamang natin ang lahat ng bagay through faith. Doon pa rin ang start. Gumpisa pa rin sa ating Panginoon. So, walang talo dito sa 1 John. So, that's only 1 John. Bagamat maraming kakaharapin, but still, we are overcomers. Again, no? Saan po natin? Love not the word. Bakit? The word, right, ay merong ibig sabihin dito sa scripture. That's why John, he used this word. Okay? Yung word na binanggit po dito, it does not refer to the created earth. For God said that it was good. Diba? At kung ang mundo ay ginawa niyang mabuti, bakit sinabi ng Diyos ng scripture na huwag mamahalin? Diba? So it means, hindi ito yung word na sinasabi ni John. Dahil God made the world, it was good. So it means, dahil nakita naman po natin how this world are beautiful because God revealed Himself to this world. Diba? Through this world, hindi lamang sa scripture, hindi nakita po natin kung gaano ka buti ang Diyos. Kasi kung masama ang Diyos, sana binigyan na tayo ng hindi magandang sanlibutan o tinitirahan, di ba? Pero hindi. It's good. So, ipinapakita lamang po dito yung kabutihan ng Diyos o yung mga beauty of this nature of this world ay hindi ito ang ibig niya sabihin. No, it refers to mankind. Ibig lang sabihin, pinapatungkulan niya po dito yung mga tao, because mankind as sinful in need of salvation. Diba? That's why Christian was commanded to preach the word or the gospel to them. Diba? Yun po yung pinapatungkulan. Okay? So, tingnan po natin. So, ano po, bakit sinabi na huwag nating mahalin na sanlibutan po? So, it means, it refers to mankind under the dominance of sin. Satan. So, ibig kang sabihin, yun yung mga bagay na huwag nating mamahalin. Diba? Yun yung ibig lang sabihin po ni John. Okay? So, therefore, Christians are not to love the world or the thing connected with the present life. Ano man yung mga bagay na nakakonekta sa ating buhay ngayon. Apart, ito na yun, para ma-distinguish natin, apart from the kingdom of God and the hope of eternal life. Ibig lang sabihin, huwag nating mamahalin yung mga bagay kung saan magbibigay po sa atin ng mga hindrances para makita po natin, masumpungan natin kung ano yung kalooban po ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya kapag minahal mo ang sanlibutan, talagang hindi mo makikita ang plano, ang kabutihan po ng Diyos. Kasi natatakpan ng Diyos. So, John, no, commanded us not to love the world. Kaya tayo, mga Kristiyano, apart. Kung lumayo ka, kung sakaling ito ay nagiging sagabal, apart from the kingdom, and sa iyong pag-asa sa buhay na walang hanggan, ay layuan mo yan. Okay? Dapat. Or neither the things that are in the world.
Tandaan po natin, the world is made up of those things, influences that come forth from man, and the things around us by which man is captivated, enticed, and drawn away from God. Ito yung mga bagay na nagbibigay po sa atin ng influensya para lumapit tayo or even na tayo ay masilo po tayo sa dikta ng mga bagay na ito o baka matali ka sa mga bagay na ito. The moment na nagbigay ka dyan, tuloy-tuloy na po. Kaya nga tayo, we are surrounded by the word of God. Kaya nga bawat litanya ng salita ng Diyos, alam po natin. Kasi ito yung magbibigay po sa atin at magpapanalo sa atin. Hindi po pwede yung opinion natin. Hindi naman masama po. Siguro, palubad din ang gusto ito. So, gagawin na. Kung kulang po tayo, ay, magsalita ng Diyos, maaaring ma-save po tayo sa mga bagay na meron sa sarili ko. Okay. Therefore, Christians are not to set their affection on the pleasures, delight, and allurements of the world. Huwag kang magpatali po dyan. Maaaring magandang pakinabang sa iyo yan. At yan din ang magpapadala sa iyo para mapalayo ka rin sa Diyos. Okay? Kaya sabi po ng Matthew chapter 16 verse 26. Nakuha mo nga lahat. Nasa'yo na lahat. Mangyarihan, yung material na bagay. No? Kung kapalit man lang yung kaluluwa mo. Kaya sabi ni God, if that man or any man love the world, wala. Yung pagmamahal ng Diyos o yung pagmamahal mo sa Diyos ay wala. Kapag mahal mo isang bagay, mamahal mo. Hindi sa pera mo. Iba. Kaya, maliwanag na tayo ay sinasabihan po. Kasi, ang pagmamahal sa sanlibutan, it reveals the presence of the character. Dito kasi lalabas yung katangian kung saan ay opposites ka. Yeah? Pag-kontra, makikita lalabas na kumukontra ka sa Diyos. So John used the term Father rather than God remind us of the personal, intimate relationship that God's children have with Him. Kaya tandaan po natin mga kapatid, kapag ang pagmamahal ng Diyos ay hindi siya ang manguna sa iyong prinsipyo ng iyong buhay, ibig lang sabihin, wala sa iyo ang katotohanan. The truth is absent in you. Nananatili pa rin yung kadiliman na meron. It is the enmity against God. Lalabas din. Kapag wala yung pagmamahal ng Diyos. So Scripture says that man cannot serve two masters. So that's why a person cannot truly, faithfully, and affectionately serve God and man at the same time. Kaya hindi po pwede paglingkuran. Okay? While alam naman po natin that men cannot have both worlds. You cannot be a friend of the world or things that are evil and at the same time of the relationship with God. Right? Hindi po pwede po yun. Kailangan iwanan mo po yun. Tandaan po natin, friendship with the world is enmity with God.
Okay? Friendship, ibig lang sabihin, kapag na involved ka na dyan, right? Hindi ka na makawala po dyan. Na-tie ka na dyan. That is enmity with God. Pero kung friend ka pa ng sanlibutan, that's the enemy of God. Nakita po natin yung pagkakaiba po nun. Kaya nga si John ay ibinigay niya yung tatlong kategorya ng kasamahan na matatagpuan sa sanlibutan. Ano yun? Just please. Una, yung lust of the flesh. Ano ibig sabihin po nito? Lust of the flesh. It refers to the evil inclination of man's carnal or sin nature. Nandun pa rin ang pagmamahal niya sa laman. Ibig sabihin, nandun pa rin ng kanyang kasalanan, yung natural malikas ng kasalanan. And another is lust of the eyes. Ano ang ibig sabihin po nito? Refers to Satan tempting the natural man so that evil desire degenerate to lust or covetousness. Lust of the eyes. Ito yung tatlo na ginagamit ng kaaway ito para ang mga Kristiyano ay matalipo siya. So, ang gagawin po natin. And the pride of life. Ano yung pride of life? Ito yung pride. Ito yung bagay kung saan ay bumabagsak ang lahat ng bagay. Kapag ikaw ay ma-pride, anong mangyayari sa iyo? Wala kang katanggapin, wala kang paniniwalaan kasi hindi ka makatawid kapag sa iyo ang kayabangan. Right? Hindi ka makatawid kahit gusto ka tawid ng Diyos. Gusto ng Diyos, gusto mo muna yung pride. Pride of life. Marami po tayo niyan. Okay? It's the desire for prominence and adulation. Gusto niyang maging sikat. Kaya kahit mali na ang ginagawa, tinuturuan na ng Diyos, pinapasok na kanya, sa kanya ang tama, ayaw pa rin. Okay? At ito rin yung ginamit ni Satanas kay Eva. Diba? Para matukso, umagtad si Eva. Use this kind of sin. Lust of the flesh and lust of the eyes. Diba? Nakita naman po natin ito ano nangyari. Ito yung ginamit ni Satanas kay Eva. Siya ay pumaksa. Okay? At ito rin ang ginamit ni Satanas para tuksuin ang ating Panginoon. Diba? Yung time na he challenged our Lord to turn stone into bread. Diba? Yun yung mga ginagamit na minsan ay hindi natin nakikita. Nakakala natin, baliwala lang po yun. Now, bless. Verse 17, and the word passeth away, the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Okay? Kaya walang kadahilanan, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, there is no reason to love the world. Why? Temporary lang yun eh. Naiinggit ka dahil lumayaman na yung mga kasama mo, yung mga kapitbahay mo. Then, sa gusto mo na magaya, of course, ano pang gagawin mo? Pakita mo naman sila kung anong ginawa nila. Diba? So, gagayahin mo. Diba? Eh, tandaan po natin. Temporary, sabi po ng verse 2 natin, pass it away. Kung talagang matalino ka, ano pipiliin mo? Of course, eternally. Hindi yung pang temporary. Diba? Kung talagang matalino ka, ang Kristiyano, ang tao, pipiliin ko yung eternally. Pass it away. So, men lust after their things.
Kaya ingat po tayo. Ito yung nagbibigay. Huwag mong sabihin, hindi, malas na Kristiyan mo. So, men last after things. Ito yung kanilang hinahabol. Okay? Ano pa yung mga temporary daw? Beauty, riches, power, prestige. Diba? Mga sandali lang natin. That po yan ay aalisin po sa atin. Why? Because men, it is appointed to die. But after this, sabi mo, pagdating ko sa langit, hindi ko na ginawa mo yun. Pero hindi ko na yun. No? Dito pala dapat. So, judgment. Tandaan pa natin, life is short, the pleasure of lust pass away, just as quickly as they came. Bakit bigyan na lang dumating sa'yo? Isipin mo na lang. So it means the pleasure of sin are but for a season, very short one, and coming to judgment. Pero ito yung pinakamaganda sa lahat. But he that doeth the will of God abideth forever. Yun. Tingnan mo, bakit tinuruan niya yung mga disciple niya na huwag silang mag-alala about their food, about their clothing, about the necessities in life. Ano yung tinuro ng Diyos sa kanila? To trust God. Ibig sabihin lang, ipagkatiwala mo sa lahat ng bagay sa Diyos. Right? Ito yung katotohanan. But seek those things eternal. Yun yung dapat po nating tignan. Okay? Tandaan po natin, mga kapatid, huwag nating papayagan na ang puso po natin ay madumi na sa tibulan. Hindi. Hayaan po natin ang puso po natin totally in the kingdom of God. And the righteousness that comes only from Him. Okay? So, faith is the victory. It removes worry and everything. Like those who love the Lord will not love the world. Okay? But those who love the Lord will not love the world. It's empty issue and transient vanity, but rather seek to the will of God. Last verse. Ye are of God. Kaya nga sabi ni John in chapter 4 verse 4, kayo ay nasa Diyos. Little children, ang lahatan na ito ng aking minamahal. Okay? And have overcome them, because greater is He that is in you, that is in the world. Tandaan po natin, when we love God, the Lord Jesus Christ, and fellow Christians, it reveals that the Lord redeemed us. Ito yung katunayan na meron po tayo. Kung talagang mahal mo ang Diyos, mahal mo si Kristo, at nagkagalak ka na makasama mo ang mga kapatid mo. Ito lamang ang papakita na talaga ay ligtas po tayo o tinatawad po tayo o naredeem po tayo. Ibig lang sabihin, ito yung magdadala sa atin na merong relasyon na may pagmamahal sa Diyos at sa Kanyang anak. Okay? If that is the result, ang bunga po nito, we abide always in the love of God and Christ. Di ba? Yan po yung dapat makita po sa atin. Ito yung katotohanan that will never be separated from the love of God. But will abide.
as sons, as people of God. Kaya, in your conclusion, ano ang sa akin ang sanlibutan? Wala na yan. Sa lahat ng mga dala niyang kasiyahan at kagalakan for any pleasure, wala na sa akin yan. Kung ang Diyos, ang Panginoon, ang aking kayamanan, diba? Ikaw lamang ang aking delight. You are my soul's delight. Diba? Ito yung panglaban mo. Ito yung pang-gapi po natin. Ito yung pang-mutra po natin. Kung talagang tunay na Kristiyano ka, sabihin mo that you are my peace, that you are my rest. So what is the word to me? Diba? Ganun ang magiging outcome natin. Ay, wala na sa akin ang salita. Sa inyo na yan. Dahil mas malaki ang pakinabang ko kapag na kay Kristo ko. Kahit sabihin mo ligtas ka pa, it's true naman. True naman talagang ligtas ka. Kung paano? Nakapasama ka sa salita. Tatamasa ka lang. Kung ano yung dulo. Papalalim ka sa iyo. Magpapahiwalay ka sa iyo. So ito yung challenge po sa akin. What is the word to me? Ito yung magbibigay po sa atin. Dapat tignan, timbangin bilang mga Kristiyano. Ano ang sa akin? Ano ba ang may bibigay? Salamat po Diyos sa salita mo na aming pamayan sa bawat precept, sa bawat principle, at sa bawat pangako nito Diyos. Ibang promises sa amin ito. Sa ito yung pinagkakaroon sa mga anak mo sa patuloy na minamahal ka. Ever, the word, ano po ang pinagpipilitan ko nito sa amin ay tinutulungan ko ng Diyos. Salamat sa liwanag, prinsipyo, courage from the lands.